Hapon pa lamang ay pinuntahan ko na ang isa sa kinatatakutang bahay dito sa Cavite. Tahimik, kulob ang hangin, parang may nakatingin kahit wala kang nakikita. Ito ang bahay na kulob. Ayon sa mga residente, may naririnig daw silang boses ng babae na malungkot at parang humihingi ng tulong. At hindi lang yun, may boses din ng bata na mahina at umiiyak. Parang may hinahanap ng laruan. Habang papalalim ang dilim, mas lalong lumalakas ang pakiramdam. Ang init dito. Kaya pala tinawag tong bahay na kulob. Totoo kaya ang mga naririnig nila o isa lamang itong laro sa isip? Samahan ninyo akong pasukin, libutin natin. Nangingilabot ako dito. Tinan nyo. Ang bahay na kulob. Maliit lamang ang butas ng papasukan mo dito sa bahay. Kaya kailangan mong gumapang upang marating mo ang pinto. Ang creepy dito. Dito ko ngayon sa bahay na kulob. Ito yung binansag ng mga residente dito sa lugar na to. Kaya samahan ninyo ako at libutin natin buong paligid itong bahay na to. Ito daw dating paggawaan ng bag. Tara, pasukin natin. Oh, wala stick. Sira-sira na pala to. Dami mga gamit to. Nagkalat na bote, mga basura, may bag pa. Parang pambabae ata to. May mga bote din. Maraming mga nakakalat na gamit at halatang abandonado na ang bahay na ito. Kung mapapansin ninyo, luma na ang mga kahoy at nagbabaksakan na rin ang mga sumusuporta sa kisaming ito. Ngunit maganda pa rin ang disenyo ng loob ng bahay. Pero mapapansin ninyo na talagang wala nang tumatao ni tumira man sa lugar na ito. Oh, bigat. Ang init dito. Ang ganda ng mga kisame pa nyo. Ang ganda ng disenyo. Kaso sira-sira ano. Ano kaya to? May napansin akong kapirasong butas, kaya sisilipin ko kung anong laman nito. Walang laman. Lagayan ng mga gamit sa ilalim ng hagdanan. Nakakatakot. Ang init dito. Kaya pala tinawag tong bahay na kulob. Kasi dito sa loob, init. Tara, ilibutin pa natin tong lugar na to. Tayo mag-ikot-ikot. Tingnan nyo to. Ang daming kalat to. Ang creepy. Luma na yung mga cabinet nyo. Wala na rin ditong kuryente. Wala na rin. So sabi daw, dati daw ito, naging pagawaan daw ng bag. Pero parang may kakaiba dito eh. Tingnan nyo to Parang may nasunog. Dito nagmula. Ayun Luma na rin yung kisame. Ito yung pinakabanyo. Basag na yung laboratory niya. Ano kaya to? Parang sapatos ba to? Grabe, parang may nasunog. Wala na rin siya mga saksakan tsaka switch. Dito naman tayo. Ano to? Kwarto.
Kwarto pala to. Wala na rin mga switch. Ang init dito, grabe. Grabe na yan. Ang daming mga agiw. Dami oh. Pero ang ganda ng bintana ah. Ganda ng disenyo. Ang ganda ng disenyo. Ito rin ang kanyang aparador. May drawer po. Basta pakiramdam dito. Mainit na nga, tapos parang balisa ka pa. Grabe na yan. Ito, puntahan naman natin tong area to. Uy, kwarto din ah. Kwarto nga. Uy. Merong sapatos ng babae. Sandals. Sapatos ata ng pambabae ito. Wala na ni saksakan. Parehas lang sila ng disenyo din. Ang ganda. Meron pa ditong palaspas. Maaari sigurong may nanirahan dito. Siyempre, yung bilang Catholic, pananda na meron ditong palaspas. Kasi di ba pag Holy Week, nilalagay nila yan dyan. At sabi daw, pag may palaspas sa bahay, pantaboy daw ng masamang espiritu. Ewan ko, hindi ako sure. Pero yun lang yung mga nalaman ko. Tingnan nyo itong na to, cabinet. Pare-parehas lang sila ng disenyo ng kwarto. Katakot. Ano to? Parador pala to. Sorry. Tingnan pa natin yung ibang area ng bahay. Katakot. Nakakabalisa sa loob na para bang may nakatingin sa iyong likuran. Ito sala. Ang ganda ng disenyo, no? Parang meron ka bang kasama na kapag naglalakad ka dito sa mga abandon, pakiramdam mo ganun. Tara, manik tayo sa taas. Pag-akyat ko pa lamang sa itaas ng bahay na ito, ay nakaramdam ako ng sobrang init at kulob na kulob ang buong lugar. Ang hagdanang ito ay gawa sa marmol at ang hawakan naman ng hagdanang ito ay gawa sa mahogany na kahoy. Andito tayo ngayon sa itaas na bahagi nitong bahay na kulob. Mas mainit dito. Basta pakiramdam. Dami pa rin kwarto dito. Pasukin na natin isa-isa. Kwarto dito. Okay. Ano kaya to? Merong litrato. Hindi ko makita yung masyado yung mukha. Dami niyang agiw. Pero ang ganda ng kisame niya. Ito yung kwarto rin. Same din ang design. Pasukin pa natin to. Uy, CR. Wow. Ang creepy. Grabe na yan. Uy. Meron pang
Ano ba to? Mentos. Hindi sponsor. Meron ditong candy. Bote ng soft drinks. May mga karton. Tsaka hindi ko alam kung ano to. Ito rin ang disenyo niya. Oh. Ang ganda. Ang ganda ng tiles niya. Tingnan nyo, ang ganda. Di ba? Ang ganda ng tiles niya. May andamyo sa taas. Nakakabaka mo. Lakas ng kaba ko dito. Ito, cabinet din. Pare-pareho lang ang disenyo nila. Oh. Butas na yung kisame. Nababasa na. Mga lagayan sa taas. Ano kaya laman nito? Silipin natin. So, yan yung nasa taas niya. At ito din. Wala akong masabi. Grabe, katakot. Nangingilabot ako dito. Tingnan nyo. Nakakilabot. So sabi rin daw ng mga taga rito, nagiging pwestuhan daw to ng bisyo. Alam nyo na. So tingnan natin. Silipin pa natin yung ibang area. May mga rack dito. Lagayan ng mga kung ano-ano. Kisame, sira na. Ang ganda. Meron din ditong rack po. Lagayan ng mga gamit. Tsaka yung disenyo niya dito, ang ganda. Oh. Bihira na ako makakita ng mga ganitong disenyo sa bahay. Halos lahat ngayon, mga modern style na. Ito rin, ang ganda ng disenyo. Ano kaya itong pintong to? Alamin natin mamaya. Pasok tayo dito. Uy. Bukas. Cabinet din. Wow. Mga karton. Cabinet. Ayun! Ayun ang sinasabi ko. Ayun, matindi. May mga foil. Nagkalat. Ang daming foil. Natakot ako bigla. Ang daming foil dito. Hindi ko alam, makatagal ako dito ah. Sige, tapusin natin. Alang-alang sa inyo. Parang naging balisa ako dun ah, may foil. Mas nakakatakot tong mayroon ditong tao eh. Mayroon ding foil oh. Wow. Dito rin sa cabinet, may mga bakas din ng foil. Ito, foil to eh. Ayun din no. Yeah. Takot. Pasukin naman natin tong ano na to. Pasukin naman natin itong isa pang kwarto rin. Ano kaya to? Uy. Banyo din. Durug-durug no. Iba yung amoy. Sara natin. Ito kaya. Kinakabahan ako magbukas ng pinto. Baka mamaya may ano dito. May tao. May buksan natin.
Pare-pareho lang ng disenyo. Cabinet. Pare-pareho lang. Bintana. Puntahan naman natin yung isa pang kwarto rin. Tara natin to. Nakakatakot. Tara natin tong kwarto. Punta naman tayo sa iba. Meron pa ditong kwarto eh. Ito nga ba yun? Baka ito nga. Cabinet din. Kala ko takip ng kabaong, kinabahan ako. Takip pala ng aparador. Disenyo rin yun. Parehong pareho lang. Ano kaya to? Anghel. May bata. Sabi daw ng mga katabi daw dito sa lugar na to, meron daw naririnig na boses ng bata. Wala naman ako naririnig ngayon. Pero syempre, dahil naiisip mo yun, dagdag takot din. Tingnan natin ditong labas, ditong bahay na kulob. Sobrang tahimik, no? May unan pa. Mga drawer, oh. Puro alikabok na at agyo. Bakit kaya mayroong lamesa dito? Meron pang karton. Bakit kaya? Hindi kaya dun sa lamesang yun sila pumupwesto? Hindi ko rin alam. Pero may nakita kasi akong foil eh. So for sure, baka dun din pumupwesto. Takot. Ito na yung huling pinto. Pasukin natin. Ito ata yung... Ano ba to? Terrace? Basta tingnan na lang natin. Wow! Takot naman tong lugar na to. Kisame ang ganda oh. Kahoy pa. Ganda eh no? Ang ganda. Pati mga bintana. Tsaka itong veranda. Sa pag-iikot-ikot ko dito sa bahay na kulob, may nakakaramdam ako ng matinding kabalisaan. Hindi sa mga paramdam o sa mga magpapakitang multo, kung hindi yung takot na baka may pumupwesto ditong mga adik. Kaya nagpasya na akong bumaba dito at silipin naman ang ibang parte ng bahay na ito. Pasyalan naman natin itong likod nitong bahay. Oh. Takot. Tingnan nyo. Lalakasan ko yung flashlight ha. Takot. Teka, parang mga bakas ng to ha, usok. Parang may nasunog. Oo nga, parang nasunog. Ano yun? Baka dumaan lang yun. Parang nasunog oh. May mga bakas pa ng apoy na dinaanan. Ayun oh. Daming basura.
Ito yung dirty kitchen ng ano. Bahay na to. Nalaglag na yung plywood, oh. Ano kaya yun? Pati yung mga pipe, oh, sunog. Ito yung likuran ng bahay na kulob. So kung mapapansin ninyo, meron ditong banyo. Daming sapot. Ito yung banyo niya. Ang daming sapot ng gagamba, tsaka agyo. Ito, banyo rin. Ito, banyo rin. Ito, banyo rin to. Ano yun? Narinig yun ba yun? Parang may dumabog. Alam mo yun, parang may nagsara ng ano, pinto. Tingnan natin itong likuran, bahagi nitong bahay na kulob. Dami rin basura, oh. Tsaka babaksak na to. Sira-sira na. Ito yung bintana, basag na. Wow. Wow, wow, wow. Takot. Ito yung likuran ng ano, bahay. Hindi ko alam kung veranda ba to. Putere sa likod. Basta yan. Bibigay na to. Babaksak na. Delikado na. May punong pinutol, ah. Sira na rin mga yero. Ito yung pinakalikuran niya. Bumaksak na yung ano, yero. Bumaksak na ng buo. Ang creepy naman itong punong to. Tahimik. Alam niyo, iba sa pakiramdam dito. Para sa akin, itong areang to, iba sa pakiramdam. Nakikiramdam lang ako kung anong tunog na maririnig natin. Pero so far wala naman kasi malapit na ako sa highway, may mga tricycle. Mga ka-shekels, dito ko na tatapusin tong video ito. At salamat sa inyong panonood hanggang sa dulo ng video ito. At masasabi ko lang, no, sa lugar na to, mas nakakatakot yung buhay na dito nagbibisyo. Doon ako natakot, maigi. Sa totoo lang, gusto ko nang bumaba pero nilalakasan ko lang yung loob ko. So salamat sa inyo sa panonood at huwag niyong kalimutang i-like, share, and subscribe ang aking YouTube channel, Tarik ng Hagdanan. Okay, magpapaalam na sa inyo to si Boy Patatas. At wala na akong masabi. Ibang takot pag buhay pala talaga yung pumupunta dito para saktan ka. Takot. Kaya ingat tayong lahat. Gabayan tayo ng Diyos sa lahat ng oras.